magandang araw! Yes! And for today's video nga guys, ay samahan nyo na naman po kami sa isang makabuluhang araw na kung saan kami ay maglilinis ng aming munting tahanan na hindi naman sa amin. Dati nga guys, nung umalis ako ng bahay, ay talaga namang napakadumi ng bahay. Yes, hindi sila naglilinis, napakadami nga, alam mo yun yung yung tae ng mga lizards or alutit sa Ilocano. So, ganyan guys, malinis dati yan, pero nung umalis ako, hindi na nila nahaharap maglinis dahil nga puro lalaki yung natira dyan sa bahay. Ganun pala kahirap kapag walang nanay or babae sa bahay, walang mag-aasikaso ng bahay. Kaya, kayo dyan, kapag hindi nyo kasundo yung mga biyenan nyo or may mga toxic kayong kapitbahay, Diyos ko, wag kayong lalayas, wag nyo akong tularan dahil alam nyo ako guys, dahil baliw ako guys. We, nadasamsamantong ko. Sag paminsan, winukin na yon. Pero, alam nyo guys, hindi ako lalayas kung walang mga toxic na tao and maraming paki-elamera. Yun lang guys. Yun bang kahit gagawa ka ng problema, ikaw ang gumawa ng problema, ikaw ang lalutas ng problema, ikaw ang gagawa ng paraan, pero ano may tutulong ng mga tao sa'yo? Sila lang yung mag-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu ng chuk-chuk-chuk. So, ayan nga guys, sinuturuan nga pala namin si Pijong na maghugas ng mga pinggan. Dahil nga grade 4 na siya and wala pa siyang alam na trabaho kahit na maghugas lang. So, tinuturuan namin siya na ihiwalay yung mga baso, mga pinggan, mga mangkok, pagsamasamahin niya yung mga kaldero, mga kawali, at saka yung mga kutsara para hindi siya mahirapan pag siya ay nag-start ng maghugas. Sa mga panahon ngayon kasi mga mima sure, alam naman natin, napaka-obvious naman. Amo tayo met nga, nagsasadot ti ubing tatan. So, matita pa ang maggugas. Si tayo idi, grade 3 tayon, grade 4 tayon, masursuruan tayo nga agluto, uriin na puy lang. Kasi jay, diba, ti ubing tayo pa, yung mga batang 90s, kahit mga nasa batang 80s, diba guys? Amuyo aji, tatangubing nga ikit, no ibaon mo pa, kailangan pa nga ikan iti kwarta, no lang mapanda, kasi tayo idi nga may sala nga bulad, ni inang, ni lula, ni tatang tayo nga ikit, mapantayo nga dagosen. Tata, dure agbulla-bullad ka, dure pa mangurot-ngurot ka, dagita, pinagpukpuk ka mo ay talaga nga madiiso na nga mapan mga anti kastati kinakwati ubing tattao kita nyo madaytan ani nga manukon ni nan sa niti mapartin tapas pasalita tay da pala abugen. O, itatama di makatal na di manok, tiniliw naman ng jubingen, kadwa mi pay gaya mata ni Aji, puto ti karuba mi. O, di ba naglaing agtiliw ti manok, tapos, pulado na day tamanan, sikita nyo. O, di ba yung baber na? Iso nga mga ma-sure, dapat dagiti anak tayo kat kailangan talaga nga suruan o di pinaglabaan dagiti murmureng da. Dapat natin silang turuan para paglaki nila maging independent sila kahit saan man sila pumunta, kahit mag-aral sila sa malayo, at least alam na nilang magluto. Yan lang naman yung mga importante na dapat gawin ng isang tao. Yung alam niyang magluto ng pagkain niya, maghugas ng mga pinagkainan niya, and maglaba. So, napakaganda kapag ito tinuro natin sa mga anak natin para hindi naman sila lumaki na walang alam. So, dito naman tayo ngayon sa ating loob ng bahay. Diyan guys, yung pinakaunang kwarto. So, gagawin namin dyan, nagpapalagay ako ng kurtina para naman merong tawag dyan, merong design yung bahay namin, yung kwarto dyan, kasi gagawin ko yung pag-displayhan, ayan, gagawin ko din yung maging kwarto ni baby pag siya ay lumabas na. So, ayan guys, kasi ilang months din yan na walang kurtina, so pinalagay ko na lang yung kurtina na available dyan, kahit na medyo dark yung color niya, meron namang ilaw. So, kung dyan kami gagawa ng mga lessons, o kaya dyan din ako mag-work, magla-live, gagawa ng mga videos, nang sa gayon naman is mas presentable tingnan. So, yun na nga guys, nung nasa Santiago ako, yung wala akong ginagawa pa, pagkatapos ng klase ko, nag-demo lang kami. Ayan guys, ang ginawa ko talagang pastime is yung mag-live sa Black App. Yes, nag-live ako doon ako kumita, hanggang sa nagkaroon din ako ng work na stable. So, yun na nga guys. Ayan dyan guys kwento ko nga sa inyo. Alam nyo, sa mag-asawa talaga, ito na naman talaga yung naiintindihan ko sa puntong ito, na sa mag-asawa talaga hindi maiwasan yung pagsubok. Hindi pwedeng yung babae lang ang magkakamali,
or yung lalaki lang, meron at merong pagkakataon na dalawa sila. Pero ang hindi naiintindihan ng ibang tao dyan, na kapag nag-away ang dalawa at babae ang nagkasala, alam mo yun, yung parang hindi mo naman hinihingi kung ano yung magiging comment nila. Pero sila pa yung dakdak ng dakdak na maraming nasasabi, na maraming mga judgments, ayan, mga kuro-kuro. So, alam nyo, yung mga tao na ganun dapat nang iwasan. At saka, ang pangit-pangit sa isang tao na yung ang dami palang nasasabi sa'yo sa likuran mo pero hindi niya magawang gawin yun sa harapan mo. Tapos, malalaman at malalaman mo pa dun sa mga ibang tao, sa mga kamag-anak. Tapos, kapag nagkataon na totohanan na, ayan na guys, andyan na yung mga sitwasyon na yan, para silang yung parang minumulto sila ng mga sarili nila, yung mga bunganga nila, di nila maisara. So, ayun nga guys, sabi nga ng asawa ko, pagsubok lang yung kung anong meron sa atin ngayon, kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, ipag-pray natin na matapos din, ganito, ganyan. At saka kung may pamilya ka na rin talaga, magfo-focus ka na lang din talaga sa pamilya. Ako naman guys, hindi ko naman sinasabing na malinis ako dahil nga ako ang nagkamali. Ako ang nagkaroon ng utang, ako ang gumawa ng maling desisyon, pero ako pa rin ang gagawa ng desisyon kung paano ko rin naman yun aayusin. Wala namang maitutulong talaga yung ibang tao unless kung yung mga ibang tao is iko-comfort ka, hindi sa financial ha, andyan yung sasabihin ka pa nila na nag-scam ka, tapos sasabihin nila na ganito ganyan, buntis siya, baka sa ibang lalaki galing. Alam mo yon, kaya yung sinasabi ko sa asawa ko doon na maghiwalay na lang kami, na mas tapusin na lang namin, total naman nasa kanya si Pijong, ako naman buntis, so sa akin na lang yung bata. Pero sabi niya, mahirap, hindi daw pwede, kailangan daw ayusin, kasi nga pamilya kami, ano yon, sisirain lang ng ibang tao, sisirain lang natin yung binong pamilya. So, pinag-usapan talaga namin na ayusin namin na mag-start muna kami kahit na sobrang hirap. Kakainin lahat namin yung mga pinagsasabi namin sa bawat isa. Pero yun nga guys, alam nyo, ang pwede ko, ang pwede or number one ko lang na mai-share sa inyo or advice ko sa inyo, kapag nasa commitment na kayo at mag-aasawa kayo, alam nyo, kung kaya nyo namang bumili ng lupa na medyo malayo, yes, yung malayo sa magulang ng babae, sa malayo sa magulang ng lalaki, push nyo yun guys. Yun yung pinaka-advice ko na malayo, para kahit na mag-away kayo, kahit na may mga problema kayo, kayo pa rin ang, yung alam nyo yun, yung kayo pa rin ang aayos, yung walang mga taong nandyan na nag-aantay na magkamali ka, pagkakamali mo, pagtatawanan ka, andyan yung dakdak ng dakdak, na hindi naman masabi sa'yo, sang harap-harapan, tapos, alam mo yun, yung judge ka ng mga ibang tao dahil sa mga sinasabi nila, napakahirap yun mga mima, sure. Kung kaya naman ang share ko sa inyo, kung gusto nyo, at kung gusto nyo talaga ng tahimik na buhay, yung talagang kayo lang na pamilya, yung asawa mo lang, ikaw lang, yung mga anak nyo, yung bubuuin yung pamilya, i-push nyo yan, mag-ipon kayo. Dahil kami guys, wala nga kaming sariling lupa. Pero nung sa pyesa noon, dun sa amin, binigyan kami ng chance ng mama at papa ko na sabi nila kung gusto nyong magpatayo ng bahay dito na lang kayo. Kasi meron namang mga maluwang naman yung space. Pero sabi ko ayoko kasi gusto ko yung malayo sa inyo. Syempre, yung asawa ko naman, nakikita ko naman yung kakayahan niya. Kung ano lang yung kaya niyang ibahagi or kung ano lang yung kaya niyang i-provide. So, tinanggap ko yun. Ako ang nag-adjust. Even though nag-adjust din sila. So, ayun guys, nakisama din ako, nakisama din sila sa akin. And talaga yung ugali ko, kung talagang ayaw ko talaga. At ako naman guys, hindi ako malinis na tao na kapag nagkamali ako, ipipilit ko na malinis ako. Hindi. Alam nyo, ang gusto ko lang talaga is yung prangkang tao. So, yun lang. Share ko lang sa inyo yung mga experience ko dito. And huwag niyong kalimutan na mag-follow and like and share. See you on my next video, mga Mima Sure!